Nakuha na naman ng mga umano'y sunog na buto ang mga otoridad na naghahanap sa mga nawawalang sabungero. At habang patuloy ang operasyon sa sinasabing Ground Zero sa Taal Lake, no cover-up sa investigasyon ang pangako ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Live nag-uulat mula sa Laurel, Batangas. So Joash, ano na ang latest dyan? Corina, kaninang umaga pa na-locate yung bagong mga sako na natagpuan dito sa may Taal Lake matapos yung first batch ng search and retrieval operations na isinagawa ngayong araw. Pero bandang mag-aalas 3 na ng opisyal na simulan ng mga otoridad yung pagkuha sa mga sako na ito. Ayan maraming nakuha na mga buto dyan. Baka sabihin nyo namang tanim. Salamat po, Ma'am Beth Emma, sa iyong pakulay. Ayan, salamat po. Sa 125 million, ubos po yan in 11 days. Ang depensa naman, hindi ko maintindihan dito sa mga DDS na to, kung bakit kumakampi sila palagi sa mga kriminal. Hindi naman sila investigador, pero nagiging investigador. Bakit na maputi yung sako? Natural. Kung nasa ilalim ka ng dagat, bigyan kitang idea. Nasa ilalim ka ng dagat, syempre 3 years yung sako dyan na may mga buto, nasa dagat lang. Syempre malambot na yon. So anong gagawin mo kung ikaw yung kumailalim? Or kukuha ng mga buto ng tao sa ilalim ng dagat, anong gagawin mo? Pag hawak mo sa sako, lumang sako, mapupunit yan. So anong gagawin mo? Aakyat ka ulit, kukuha ka ng bagong sako. Kasi yun yung paglalagyan mo. Diba? Yun yung paglalagyan mo. Kasi kung yung lumang sako yung aasahan mo, bibit-bitin mo pa itaas, babagsak yung mga buto. Kasi yung ano niyan, yung sako luma na. 3 years ba na naman nakababad sa dagat? Nagigets yun mga DDS, ang tatangan nyo. Kaya magsasabi sila, bakit bago yung sako? Tanim nila yung mga buto na yan. Tatanga, di ba? Tatanga. Promise. Overload yung katangahan. Natural. Bababa ka. Kukuha ka ng sako. Bagong sako, magdadala ka. Ilalagay mo dun. Diba? Para hindi siya mapunit yung sako. Kaya, pansin nyo, mga demonyo po itong mga DDS na to eh. Ang always nilang kinakampihan yung mga pumapatay ng tao kasi sila po ay mga bangag talaga. Nasiraan na po sila ng utak ngayon. Bakit? Wala na po si Digong eh. Wala na pong nagsusupply sa kanila ng pulburon. Delikado pa naman pag hindi ka nasupply ng pulburon, lalo kang masiraan ng utak. Kaya yung mga yan ngayon, ganyan mag-isip, di ba? Grabe, ang tatangan nyo. Muling na-recover ang ilang sako sa isang parte ng Taal Lake ngayong araw. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon sa DOJ o sa PCG kung ano ang laman ng mga ito. Let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there and we hope for the best results. Ngayong araw, nakapunta ang mga miyembro ng media sa lokasyong malapit sa pinagsagawaan ng technical dive ng PCG at PNP. Liblib at tago ang lokasyon at masukal ang daanan papasok. Hindi kinumpirma ng mga otoridad kung ito ang sinasabing pinagdalhan umano ng mga missing sabungero. Pero ilang daang metro sa tapat nito, nagkumpulan ng ilang bangka ng technical divers at nahanap ang mga sako. Dagdag pa riyan, local informants daw mismo ang nagsabi ng lokasyon ng ilang mga na-recover na mga buto. There are other locals that have given similar information dahil lumuto nga po itong si whistleblower. Biglang nagsilabasan din dun sa local area, no? So we are relying not just on one claim, but we are trying to corroborate it as much as possible. Eve to me is basically Wait lang, may ads a lang. giant open universe where Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na isang palaisdaan ang pinagdalhan sa mga dinukot na sabongero bago umano sila patayin. Kasama sa mga nagsilbing witness ng iahon ng mga sako ang ilang piskal at ilang miyembro ng National Bureau. Ang pagkakamali lang ng may pasimuno niyan, diyan nila tinapon sa mababaw. Ngayon, kaninong idea yan?
Etong mga ganyan, kaninong idea? May kukwento ako sa inyo. Kasi ako, taga Davao naman ako eh. Okay? Sa Davao, may mga tinatawag na DDS doon. Papatay nila yung tao, tapos, itatapon sa dagat. Ay, yung dagat sa Davao, medyo, ano po yun, malalim. Malalim. Tatapon nila. Oh. Kaya nagkaroon ako, kaya may isang balita na bibigyan natin ng reaction mamaya. Etong missing sabongeros, konektado sa AJK. Oh. So, naisip ko nga eh, sa Davao, ganun din yung style. Yung mga bangkay, tinatapon doon sa ilalim ng dagat. Okay, salamat po sa mga nag-like dyan sa ating video ngayon. Salamat po. So, kumukonek po siya dito sa issue ngayon ng missing sabongeros. Napapaisip ako, sabi ko nga no, isa lang ng pareho lang ng diskarte eh. Diba? Eh, matatandaan nyo yung sabong-sabong na yan. Pinagtanggol ni Digong noon. Kasi kumikita daw yung gobyerno sa pamamagitan ng mga sugal na yan. Diba? So, posibleng may koneksyon. So, mamaya, bigyan po natin yun ng reaction. Bureau of Investigation. Kaninang umaga, nakakuha tayo ng report na merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako supposedly. No? So, ang ginawa po natin, nagpadala po tayo ng prosecutor at mga NBI agents para i-witness po ang retrieval ng mga sako. No? So, nandun na po ang prosecutor at NBI, kasama na rin nila ang PCG at ang PNP-CIDG para i-retrieve. Ayon sa DOJ, ito turn over ang mga matatagpo ang buto sa NBI o sa CIDG para magsagawa ng forensic investigation. Dadaan daw ito sa search. Di pa makumpirma ng ng DOJ kung anong klaseng buto 'yan. Ang daming buto. Okay? Imposible namang magkaroon ng buto ng hayop sa dagat. Malaki yung tsansa na buto ng tao. Bakit? Tumugma doon sa kwento ni alias Dondon. Di ba? Kaya itong si Atong Ang, nako, tagilid talaga si Atong Ang dito. Kapag napatunayang ito, mga buto ng tao, yari talaga si Atong Ang. Kasi, hindi lang naman po isa yung yung lumutang na testigo. May isa pa po. At sigurado ako marami pa yan. At marami pang kakanta ng mga sangkot dyan. Sigurado yan. Para masigurado. Salamat po, Ma'am Beth Emma, sa pag-like. Labi ito ng mga tao sa kadadaan sa DNA testing para makumpirma ang kanilang mga identity. Si PBBM mismo nakatutok sa kaso ayon sa palasyo. Hindi po ito papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Ngayong araw, pumunta rin sa Laurel PCG Substation ang ilang pamilya ng mga biktima para magpakita ng suporta sa isinasagawang interagency effort para mahanap ang kanilang mga nawawalang kaanak. Si Charlene Lasco, ang kapatid ng missing sabongero na si John, mismong sa site malapit sa retrieval operation, personal na pumunta. Sana yun na yung kapatid ko di ba? Sana siya na yun. Para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ang hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Ang ilan sa kanila, galing din sa PNP-CIDG Calamba naman kahapon para muling magpasa ng kanilang official affidavits. Sana po yung iba na lumulutang maging totoo lang naman po sana sila at sana po ang sasabihin at bibitawan po nila buong katotohanan na po para naman po makatulong sila sa amin at wag naman po sana nilang baliktarin o anuman. Inaasahang magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong weekend. Corina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG yung na-recover na sako doon sa Soco at sila raw mag-determine kung ano nga ba talaga yung opisyal na mga nilalaman ng mga natagpo ang sako na ito. Corina. Okay, Joash, so yung mga sako nakita sa dalampasigan na lumulutang-lutang o nasa dalampasigan, hindi mula sa ilalim ng tubig? Corina, yung natagpuan na sako ngayong araw ay natagpuan doon sa may lake bed, malapit doon sa may site kung saan hinihinalan na pinagdalahan umano ng mga missing sabongeros o yung sinasabing na pagmamayari ng isang personalidad na sangkot nga raw sa pagdukot ng mga sabongero. Doon siya nakita sa may lake bed, 50 to 70 feet yung lalim approximately. And yung dalawang sako na natagpuan 10 feet away lang from each other. Yung sinasabi na nasa dalampasigan ay yun ata yung na-recover kahapon na malapit lang din doon sa Pampang kung saan pinaghihinalaan nga rin na pinagdalahan doon sa mga missing sabongero. Corina. Naglagay ba ng laman na pampabigat sa loob ng sako, Joash? Parang mga bato, yung mga Alam ko rin na yan din yung gusto nating itanong kanina doon sa
kay PCG Commodore Tuvilla kung ano ba talaga yung exact contents ng mga sako na na-recover ngayong araw. Dahil nga may mga alegasyon o may mga sinabi din yung mga ilang witness tulad ni Patidongan na meron daw mga nilalagay na pampabigat doon sa mga sako na ito. Pero kanina nung nakita natin nung nire-recover o iniaangat yung sako mula doon sa ilalim, ay nakalagay na ito sa isang mesh bag. Ito yung sinabi ni Commodore Tuvilla na pinaglagyan doon sa mga sako na na-recover sa ilalim dahil nga raw maaari na nagdi-disintegrate na yung mga sako at laman nito. So hindi natin talaga nakita kung ano ba talaga yung opisyal na mga nakalagay doon sa loob. So yun yung hinihintay natin detalye ngayon sa SOCO na magde-determine nung exact contents at yun nga nilalaman ng mga sako na na-recover ngayong araw. Corina. Oo, kasi ang bato naman hindi naman matutunaw ang bato, ano? At kung may bato, ang ibig sabihin, sinadya talagang palubugin kung ano man yung laman ng sako na yon. Dahil ang tao, ang katawan ng tao kapag nilunod mo sa ilalim walang pabigat, yan ay aangat sa tubig ng kusa. So, bakit parang bago pa yung sako na nakita doon sa video? Ang iniisip ko lang, Ito. Mapapag-usapan yung bagong sako. Sige. iniisip din ng iba, ito ay planted. O Corina, magandang tanong yan kasi nga ilan sa mga usap-usapan nga doon sa siguro sa iba't ibang social media platforms ay bakit daw tila bago o malinis yung mga sako na na-recover, hindi lang ngayong araw kundi pati kahapon dahil nga maputi daw yung sako na pinaglalagyan ng mga buto. Pero paglilinaw ni Commodore Tuvilla kanina, yung na-recover nila na sako kahapon ay puno na raw ng burak at lumot. At para daw mas ma-appreciate ng mga nakakita ng mga investigador yung laman o yung content ng mga sako na na-recover kahapon na which appears to be burned bones, ay inilagay daw ito o ipinatong daw ito sa isang mas malinis na puting sako na nandun din sa area kung saan nila inilagay yung mga content ng buto na ito. Yung kanina naman, Corina, nakalagay kasi siya sa isang red na mesh bag. So kanina pinagtataka rin ng media bakit parang medyo bago yung pinaglalagyan ng sako na ito. So yun ang paglilinaw ni Commodore Tuvilla ay para daw mas maprotektahan at hindi mag-disintegrate yung ilalaman nga ng mga sako na recover dahil nga ay talagang kumbaga nag-disintegrate na at sira-sira na nung makita ng PCG itong mga sako na ito sa ilalim ng lawa ng Taal. Corina. Ayan, Malinaw mga DDS sira-sira na yung sako na nasa ilalim ng Taal. Kaya may bagong sako. Ano na? Mga bobobo kasi nitong mga DDS na to talaga. Dutay dugyot supporter. Sige. Kain pa ng tai. Mga dutay, kain tayo pa. Sige pa. Sweet Caroline, shoutout po ha. Kung hindi pa pala naging president si PBBM, hindi pa mabubuking ang mga katiwalian. Eh, syempre si Digong, yabang noon ni Digong. Akala mo naman, hindi bababa sa posisyon. Yan yung napala. O, ito pa, bigyan natin ito ng reaksyon mga pre. lalong nadidiin ngayon ang ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs ayon sa isang bagong testigo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat o Manggiat? Muli na, eksklusibo muli natin nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing sa Bungeros case. At ang pinakabago ng revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Mula sa pagduda... Drug war operations. Yun yung mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na to. Diba? So, konektado. Konektado dito sa mga AJK ni Digonggong. Tapos sasabihin nyo, kawawa si Digong kasi nabubulok sa dahig. Mas kawawa yung pinatay. Si Digong buhay pa eh. Kinulong lang naman. Diba? Mas kawawa yung pinatay. Si Digong, ayaw pa naming mamatayan. Ang gusto nga namin eh si Digong mabuhay. Mabuhay pa hanggat gusto niya. Ha? Kasi kulang pa eh. Kulang pa. Gusto ng taong bayan na pagbayaran niya talaga yung kasalanan ginawa niya. Galing naman sa bunganga niya na siya ay may mga pinatay sa Davao, umapatay siya, ay kailangan pagbayaran niya yun. Wag muna siyang mamatay. Kahit mga 200 years pa. Ha? Oh. Para pagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Sobrang yabang, mahangin. Wala namang, di man makaporma sa ICC at kay General Torre. Pagpatay sa mga missing sa Bungero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sa Bungero, si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa Pancho Chope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs,
Ayan, sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yung gumagawa niyan. So, sabihin natin sir, yung ginagawa ng mga operatiba nito, kumbaga hindi siya entirely legal, medyo off the record yung ginagawa ng kapatid. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operasyon si Manggiyat. Kwento niya, mismo ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yung sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yung agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako ipa-ambush? Paglalahad ni Manggiyat, bigla umano siyang nasama sa High Valley Targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, Galing magtanim ng mga panahon. Panahon ni Digong talaga. Pag meron silang kalaban, ididikit nila doon na, oy, gumagamit ito ng illegal ah. Diba? O, tuloy natin. Kung may tao sa labas, wait na nga. wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, ito na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ang ginawa niya, binirify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiyat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. Tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So, sinabi ko mga pulis. Sabi niya, sino? So, sinabi ko isa-isa sa kanya. Then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiyat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa Napolcom sa susunod na linggo. Corina, nandito tayo ngayon sa labas ng Camp Vicente Lim dahil sinundan natin yung mga pamilya ng missing sabongeros. Dahil kanina, kinuha na ng PNP CID dito sa may Kalamba yung kanilang official statements. At i-corroborate daw ito doon sa statements ng ibang witness tulad na lamang ni Julie Dondon Patidongan para makapagsampa ng official complaint doon sa mga isinasangkot dito sa missing sabongeros case. Corina. So, Joash, malinaw na wala silang idinadawit o tinutukoy na mastermind. Wala silang binabanggit na malaking pangalan nakaugnay dito sa pagtangka sa kanyang buhay. Oo, Corina, ang sinasabi niya na mga pangalan dito na kilala niya ay yung mga pulis na dawit dito sa pag-ambush sa kanya na kinonfirm nga raw ni Dondon Patidongan at yung sa mga pangalan na nasa restrictive custody ng PNP ay yun din yung mga sangkot dito sa missing sabongeros case. Pero doon sa mastermind, particularly doon sa itinuturo ni Patidongan na si Mr. Atong Ang, ito raw ay si Patidongan daw yung nagsabi kay Arvin Manggiyat na siya yung mastermind o yung nag-utos ng ambush sa kanya noong 2021. Corina. Maraming salamat. Nag-uulat. So ayan Atong Ang, maghanda ka na kasi marami na, sa mga lumalabas na balita ngayon, tagilid ka eh. Diba? At yung hamon sa'yo na lie detector test, ay sana kasahan mo yun. Kung talagang wala kang kasalanan, malalaman naman ng taong bayan yan eh. Oo, hindi naman magagamit sa korte yan, pero para lang sa publiko, no? Para magkaalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Diba? So, yun lang po yung ating live ngayon. Maraming salamat po sa mga nagsama sa ating live. Nag-share ng ating video ngayon. Maraming salamat po. Mamaya po may biyahe na ako papuntang West Philippine Sea. Pupunta po, West Philippine Sea tuloy. South China Sea. Sasakupin po namin yung South China Sea. Mag-ano po kami doon? Magbablog kami doon. Abangan nyo yan. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po kayo. Ayun, nasa hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And meron tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po ayun yung suportahan yan mga pre, no? Ayan. So, salamat sa inyo lahat mga pre.